Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, BP Sara Delicado. Nako, Ombudsman Boying, inutusan NBI at BFP, ayan. Nako, na omepal na naman po si Boying Remulla. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel at pa-subscribe naman po. Pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto mga kababayan, nasunog po ang compound ng Department of Public Works and Highways. Nako, dyan po sa Quezon City. Na kung saan itinaas na ito sa ikatlong alarma. Eto mga kababayan, panoorin po natin ang clip na ito, no, kung saan nasunog ang DPWH compound. So, yan mga kababayan, maikli lang po yung video, no, yung clip Pero yan, nasunog nga po ang DPWH, Department of Public Works and Highways compound dyan po sa Quezon City. Nako, sa pagkasunog po ng kanilang compound mga kababayan, marami po ang inaisip ng taong bayan, no? Marami po ang kumakalat ngayon ng mga komento patungkol po dyan po sa pagkakasunog na yan. Yung iba sinasabi po na baka para mawala yung mga ebidensya. Yan yung pumasok agad sa isip ko rin no? Na baka gusto nilang tunawin, lusawin yung mga ebidensya na magtuturo sa mga mastermind mga kababayan. Sana lang po may soft copy, no? Yung mga transaksyon ng ating gobyerno. Anyway, sa pagkasunog nga pong ito mga kababayan, eto naman si Remulla. Todo po ang kanyang pag-aalala. Bakit? Ito, Ombudsman inutusan ang NBI at BFP na imbestigahan ang sanhi ng sunog sa DPWH. Ayan Inutusan ng Office of the Ombudsman ang National Bureau of Investigation at Bureau of Fire Protection na magtulungan sa pagsisiyaset sa naganap na sunog sa Department of Public Works and Highways building sa Quezon City. Nako. Ito kanino po ba under ang NBI, no? Di ba sa DOJ, mga kababayan, NBI is the wing arm, no, of the DOJ. DOJ po yan Remulla, wala ka na sa DOJ para umasta kang ikaw pa rin ang dyan. Ikaw pa rin ang hari dyan, di ba? O kanino naman po under ang BFP, mga kababayan? DILG po ba? O hindi rin ikaw yun, hindi rin ombudsman. Grabe, umiepal ang ating ombudsman. Ombudsman, akala ko ba iniwan mo na ang politika nang pumunta ka dyan sa ombudsman? Diba? Eto, meron na naman po, yung iba nga iniisip no? Nung sinunog po yung DPWH at nagsalita si Remulla, ang komento naman po nila, baka Duterte na naman ang tumbukin niya, nasunog na yan Ano nga ba talaga Remulla? Baka Duterte na naman po ang iyong sisisihin. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito kay Ombudsman Remulla? Dapat trabaho ba ito ng Ombudsman? Utusan ng NBI at BFP na mag-imbestiga? Mukhang sumusobra ka na sa iyong kapangyarihan. Huwag naman ganon. Diba? Hindi porket paborito kayo ng presidente, di ba? Hindi porket lagi kayong pinagbibigyan ng presidente ay aasta na kayo sa lahat
ng departamento na parang kayo ang hari. Di ba mga kababayan? Anyway, ito po mga kababayan, pasadahan din po natin Soto. Ito mukhang delikado dito si Vice President Sara Duterte. Senate ready for Sara Duterte impeachment trial if Supreme Court revises decision. Ayon po yan kay Soto. Ha? Ano pong inyong masasabi dyan? The Senate stands ready to conduct the impeachment trial of Vice President Sara Duterte should the Supreme Court revise its decision declaring the article of impeachment against her unconstitutional. Senate President Vicente Tito Soto III said, sabi niya, personally, yes, the answer is in the affirmative. Soto, oo nga no, mga kababayan. Halata naman even if you are not the Senate President, Soto, no, even before, talagang gustong-gusto mo na pong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngayon pa kaya, nahawak nyo na ang Senado? Di ba? Hindi nyo gagawin? Actually, nag-aantay lang kayo. Ito ang naisip ng ating mga kababayan. Baka gawin lang diversionary tactics, no? Itong impeachment trial dyan po sa Senado against Vice President Sara Duterte, gawing smoke screen dito po sa investigasyon sa flood control anomalies. Nako, ngayon pa na nasunog na ang DPWH, aray ko po, di ba? Grabe yung mga galawan, ang sama naman ng galawan ng gobyerno ito. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Samantala, etong matindi. From the very scene, no, as the mastermind to be a witness. No? Sabi naman po dito ni Romualdez, ICI tinitiktikan address ni Saldico, affidavit ni Romualdez. Ayan. Bakit nagkaganon? Bakit mo sinapubliko? Diba? Hindi ba ito against sa investigation ng ICI? Kasi ilinabas po ni Romualdez. Diba? Dapat sekreto lang yon mga kababayan na tinitiktikan si Saldico para ma-surprise. Diba? Pero nilabas po ni Romualdez, ibig sabihin po nito kayo na magsalita. Baka gustong sabihin baka gustong ipaalam ni Romualdez kay Saldico that there is somebody, no, na nagsusubaybay sa kanya para naman maging ma-alerto itong si Saldico, di ba? Ay nako. Tapos gagawin niyo pang state witness to, lang yan naman. Di ba? Sige, gawin niyo ng state witness si Romualdez nang hindi na natin makuha si Saldico. Anyway, inaalam na ng Independent Commission for Infrastructure ang kasalukuyang address ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayan mga kababayan, sana magtagumpay kayo. At maituro na ni Saldico kung sino nga ba talaga ang mastermind niya. Ayan, ano pang yung masasabi dyan mga kababayan? At eto, no? Sa ibang balita naman po mga kababayan, eto po, si Tulfo versus Tulfo. Ito, pakinggan muna natin at bigyan po natin ng reaksyon. Talagang talagang very against si Ben Tulfo. Dito po sa Ben Dalo ni Erwin Tulfo. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Tul Ben, yung nangingikil o yung Tul Ben. Mga congressman na lang daw ang gawing state witness. Talaga? Are you kidding me? Are you serious? Give me a break. Sino ang magiging kapanipaniwala, credible state witness? Congressman o yung mga kontratista na mga sangkot sa anomalyang flood control project? Kanino po kayo? Ben Tulfo. Ben Tulfo. Kasi gustong gawing state witness ni Ben Tulfo, ng mga kongresista. Okay? Ito, against naman si Ben Tulfo. Diba? Erwin Tulfo pala yun. Akala ko Ben Tulfo.
Hmm. Ben Tulfo na. Akala ko kasi Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo yung Ben Tulfo na yun. Okay? Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito. Nako, mula po ito sa The General's Viewpoint. Eto na po. Nako, Duterte. Destroy Duterte Soto. The Senate is ready to resume sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Magandang araw mga kaibigan. Magandang araw po. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng GMA News 5 minutes ago. Ito, pahayag ni Senator Tito Soto tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. The Senate stands ready to conduct the impeachment trial of Vice President Sara Duterte should the Supreme Court reverse its decision declaring the articles of impeachment against her unconstitutional. Senate President Soto said on Wednesday. Ito yung exact word niya. Personally, yes. The answer is in the affirmative. Soto told reporters at the Kapihan sa Manila Bay when asked on the possible resumption of Duterte's impeachment trial. Okay, read comments on article. Sandali So, ito na yung article sa GMA News Online. Senate ready for Sara Duterte impeachment trial if Supreme Court reverses decision. So mga kabayan, ang nakikita po natin dito, talagang gagawing diversion itong si Vice President Sara Duterte, no? Dito po sa pagbabalik ng impeachment trial diyan po sa Senado. Nako po. Baka makalimutan na po yung talagang issue ng ating bansa. Wag naman sana, patuloy po nating tutukan. Tayong lahat mga kababayan, magtulungan po tayo na wag nating hayaan, no, na matabunan yung flood control anomalies na ito at saka sa iba pang mga korupsyon dito sa ating bansa ng administrasyong ito, no? Kasi parang eto na they really turned it 360, no? Maganda sana yung yung entrada, no, ng investigasyon, kaso ngayon kasi nga may mga pinangalanan na eto, nag-iiba na po ang ihip ng hangin. Okay, ito ang sabi ni Senator Soto. The Senate itself, yes. If the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the articles of impeachment from the archives. In August, the Senate, voting 19 affirmatives for negative 1 abstention, transferred to the archive the articles of impeachment against Duterte following the Supreme Court ruling. Okay, so tama naman ang sagot ng Senate President. Ang tanong is, what is the possibility that the Supreme Court will reverse its unanimous decision? Sa ngayon, posible yan, di ba? Posible po mga kababayan. Bakit? Yun nga yung sinasabi ko, baka eto na rin yung paraan nila to divert the attention, di ba, ng bawat isang Pilipino. Di ba? Dito po sa flood control anomalies na ito. Kasi kapag nagpatuloy pang impeachment trial, yung mga tao magpo-focus talaga kay Vice President Duterte. Duterte yan Hindi pwedeng pabayaan yan. Duterte po yan mga kababayan. Di ba? Para yun ang eto ka lang to, hint lang yan mga kabayan. Hindi naman yan talaga ang gusto kong mangyari. Pero parang ganun talaga ang mangyayari. Anong na ngayon? No? Matatapos na ang Oktubre. Next week, November na. So November, December, January, halos more than 3 months na lang. Lampas na yung 1-year ban. Ano sa tingin nyo? Ang Supreme Court magdi-decide pa ba na i-reverse niya yung kanyang unanimous ruling? Well, opinion ko lang ito, malabo
suntok sa buwan na yon na ang Korte Suprema babaguhin pa niya ang kanyang unanimous ruling. Kaya yung naibaol, na itago na articles of impeachment, doon na yon malilibing na panghabang buhay. Sana nga ganun. Hintayin No? na lang natin February 6, 2026 na may panibagong impeachment case na isasampa laban kay BP Sara. Sigurado yan, mag-uunahan na naman ang mga makakaliwa. Correct. Mag-uunahan po yan magsamba ng mag-impeachment complaint, di ba? Pero sige lang mga kabayan, no? Just total, nandiyan man si BP Sara at hindi niya yan na tataguan, di ba? Kasi pag wala ka namang kasalanan, di ba? Hindi ka natatakot, no? O, maliban na lang dito sa mga natatakot na, binabaliktad na yung mga istorya, di ba? O kaya yan, may mga kasalanan, yung mga gumagawa ng kalokohan, tapos pag nandito na ay babaliktarin na nila ang mga pangyayari. Yun ang totoong may mga kasalanan, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat po at please don't forget to like the video. Maraming salamat po.